Ito ang nakakagulat, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang umano'y pag-amit ng mismong abogado ng EJK victims na si Attorney Conti at ang planong pag-atras ng mga testigo sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Tila aatras na nga di umano sa pagiging testigo ang mga nasabing EJK victims laban kay dating Pangulong Duterte na ngayon kasalukuyang nasa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon pa nga kay Attorney Conti ay tila nabubuli na raw ang mga ICC witnesses kaya't pinaplano na ng mga ito na i-withdraw na lamang ang kanilang mga naging testimonya laban sa war on drugs ng dating administrasyon. Subalit ayon nga sa komento ng marami sa ating mga kababayan ay papanong hindi umano mabubuli ang naturang mga testigo ay halatang peke at gawa-gawa lamang raw ng mga ito ang kanilang ipinakitang mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Isang halimbawa na lamang anya ang nangyari kay Aling Sila na matatandaang nagtrending sa social media matapos na matuklasan ng taong bayan ang tunay na pagkamatay ng kaniyang anak at hindi naman pala dahil sa EJK ng dating Pangulong Duterte. Ayon pa nga sa komento ng maraming netizen, dami nilang naglalabasan ngayon, ginagamit lang pala ang mga pictures nila sa protesta kahit hindi naman kasama sa EJK yung cases nila. Panigurado, malaki siguro ang offer sa kanya, mukha pa lang napaghalataan na mukhang pera. Ito yung problema ng bayan natin, kaya kawawa talaga kasi ginagamit ng gobyerno ngayon ang mga tao kapalit ng pera at yung mga tao rin na nagpapagamit dahil sa pera. Kaya wala, di aangat ang buhay ng tao at ng bansa kasi both side may mali. Tanga lang kasi yung nagpapagamit sa politiko, may sarili naman tayong pag-iisip kaya yun dapat gamitin, hindi yung mga politiko na kilala ka lang pagbotohan tapos ganyan konting barya binigay sa'yo para lang magsinungaling at magpahamak ng ibang tao. Wala kang kwentang tao pag ganyan yung sistema mo sa buhay. At narito, panoorin pa natin ang buong video. May binabanggit nga ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon nga sa ICC. Ang binabanggit ni Nicolas Cotman na siyang lead counsel ng pangunahing abogado sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya sa International Criminal Court ay may kinalaman nga sa mga biktima na gustong magsampa nga ng aplikasyon o testimonya labang kay Duterte bilang bahagi ng kaso ng crimes against humanity o kaugnay sa war on drugs. Ano nga ba ang hinihiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Magpatubad daw na mahigpit na proseso ng identity verification para sa mga biktima na gustong maging bahagi ng kaso. Huwag lang daw umaasa sa mga pahayag ng permado ng dalawang testigo bilang patunay na pagkakakilanlan. Sa halip dapat daw humingi ng opisyal na dokumento tulad ng national ID o pasaporte upang masigurong totoo ang pagkakilanlan ng mga aplikante. Bakit nga ba ito mahalaga? Ayon nga kay Attorney Nicolas, lead counsel ng pangunahing abogado sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung hindi mahigpit ang proseso na maaaring magkaroon daw ng pamimeke ng dokumento, maling pagkakakilanlan o mga false victim na maglalabas ng kwento na hindi naman daw totoo. Kaya gusto nilang siguraduhin na lahat na magsusumite ng mga testimonya ng lehitimo upang hindi maepektuhan daw yung karapatan ng depensa sa isang patas na paglilitis. Ang gusto nga ni Attorney Nicolas ay tiyakin lahat ng biktima ay isasali nga sa ICC. Sa kaso ay lehitimo at totoong may connection nga doon sa kaso na yon sa pamamagitan ng opisyal na dokumento ng pagkakakilanlan upang daw maiwasan ang pamimeke ng dokumento ng mga ebidensya laban sa kanyang kliyente na si Duterte. Nalaman nga ito ni Attorney Cristina na isang ICC assistant dito sa Pilipinas, na isang counsel nga ng ICC, ay hindi daw ito makatao. Unang-una sa lahat, kapag daw may passport, para lang daw ito sa mga mayayaman na tao. Pero iba-iba mga sinasabi ng mga netizen dahil naniniguro lang ang ICC na talagang merong ipapakitang totoong dokumento o pagkakilanlan ng mga taong tangkot nga doon sa arm on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi nyo ba alam ang ICC kapag nalaman na peke ang dokumento ninyo na ipapakita sa kanila ay maaari kayong makulong.
Kapag nga nalaman ng ICC o International Criminal Court na peke o huwad ang dokumento, isusumite ng mga isang aplikante ng biktima ay maaaring silang managot sa ilalim ng batas ng ICC. May mga probisyon ng ICC laban sa pagsisinungaling sa korte, pagpeke ng dokumento at pagsusumite ng maling impormasyon. Ang mga gawaing ito ay tinatawag nilang Offenses Against the Administration of Justice sa ilalim ng Article 70 ng Rome Statute na siya ay pundasyon ng ICC kapag napatunayan ang isang tao ay maaaring makulong at pagmultahin o mawalan ng karapatan makihalok nga sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ba hinihiling ni Attorney Nicolas yung lead counsel sa depensa ni Duterte? Ang dahilan ni Attorney Nicolas, proteksyon para sa karapatan ng kanyang kliyente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanya. Dapat daw patas ang proseso kung papayagan daw ng ICC na basta na lang natatanggapin ang mga aplikante na nagsasabi na sila ang biktima nang walang sapat na patunay, may epektuhan daw ang integridad ng kaso. Iwasan ang mga pamimiki o mga peking biktima. Kung walang maayos na identity o verification, maaaring may mga taong magkungwari na biktima sila para lang makasali sa mga kaso kahit wala silang tunay na koneksyon. Ito ay makakasira nga sa depensa ni Duterte. At pagsisiguro ng hustisya, hindi lang para sa mga biktima ang hustisya kundi pa rin sa akusado. Kaya gusto nilang tiyakin lahat ng ebidensya ay lehitimo at maayos ang pagkakakolekta. Ang gusto nga ni Attorney Nicolas na mahigpit ang ICC sa pagtanggap ng biktima para maiwasan ang pagsasamantala at upang maprotektahan ang karapatan ni Duterte sa patas na paglilitis. At kung sakaling may pagpasa ng peking dokumento, dapat sila imanagot ayon sa batas ng ICC. Una, naiintindihan natin ang layunin ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa sinabi ni Attorney Nicolas na gusto nilang tiyakin ang lahat ng biktima na maghahain ng aplikasyon nga sa International Criminal Court o ICC ay tunay na hindi peke. Isa ang akusado at ang mga biktima ay dapat bigyan ng pantay na karapatan at proteksyon kung totoo ngang may nagpepeke ng testimonya. Malinaw na makakaepekto ito sa integridad ng kaso at pwedeng magbunga ng maling hatol o hindi makatarungang pagdidiin nga sa isang tao. Pangalawa, totoo rin ang ICC sa isang International Criminal Court ay bilang isang mataas na institusyon. May mga inaasahang antas na dokumentasyon o ebidensya para sa mga aplikante. Kaya't sinasabi ni Attorney Nicolas na dapat humingi ng national ID o pasaporte, mga dokumentong karaniwang ginagamit para sa identity verification sa buong mundo. Pero nararapat din nating unawain ang mga sentimiento ng kabilang panig, lalo na sa mga nagsasabing ito ay hindi makatao at hindi patas sa mga may hirap. Marami sa mga sinasabing biktima ng war on drug ay mula sa mga komunidad na walang sapat na access sa mga dokumentong gaya ng pasaporte o minsan kahit birth certificate para sa kanila. Tila naglalagay ito ng hadlang sa kanilang pagsasalita, sa kanilang karapatan na magbigay ng boses sa korte. Ang problema nga dito, yung balanse. Papaano natin masisiguro na hindi mapapasukan nga yung mga peking aplikante ang proseso nga sa pagkakasira doon sa kaso na yon. At the same time, hindi natin madidiscover ang patunay na biktima na walang kakayahang kumukuha ng dokumento. Dito nga, papasok ang papel ng ICC mismo. May karapatan ito'y gumawa ng kompromiso. Halimbawa, pwedeng kilalanin ng isang paraan ng identity verification para sa mga hindi nga makakakuha ng pasaporte o mga ID. Pwede din na sa local government o NGO na tumutulong sa mga biktima, hindi kailangan puro pasaporte. Basta mapapatunayan ang totoong pagkatao, aplikante at ang koneksyon nga dito sa kaso na ito. Kung ako tatanungin, sang-ayon ako sa punto ni Attorney Nicolas na kailangan siguraduhin ang pagkakakilanlan ng mga aplikante. Mahalaga ito para sa mga integridad nga sa kaso, pero hindi dapat ito maging hadlang para sa mga mahihirap. Ang tunay na hustisya ay dapat naaabot nga lahat, hindi lang sa mga kakayahang kumuha ng papeles. Kaya dapat maghanap ng solusyon ang ICC para daw maprotektahan ang mga proseso laban sa mga pamimiki, habang binibigyan pa rin ng sapat na pagkakataon ng tunay na biktima para marinig nga ito. Sa dulo naman, ang layunin nito ay yung katotohanan nga sa hustisya, hindi dapat maging laban ng mayaman o mahirap, kundi laban sa mga tama at mali. Ito ay magiging aral sa mga gumagamit ng mahirap lang kami bilang sa hadlang na identity verification. Ang pagiging mahirap ay hindi dapat gawing palusot para maiwasan nga ang proseso sa tamang dokumento. Sa isang seryosong proseso nga doon nga sa ICC, totoo, maraming mga mahihirap na walang mga passport o national ID, pero ang paghahanap ng katotohanan at tunay na hustisya nangangailangan na
katapatan at pagkakilala sa tamang proseso. Kung tunay kang biktima, natural lamang na may pananagutan kang patunay nga ang sarili mong may pagkakakilanlan. Hindi dahil sa pagdududa kundi bilang proteksyon nga sa buong proseso ng hustisya. Kapag may tumatanggi o may humahadlang nga sa sistemang ito ng identity verification, parang sinasabi lang okay lang na magsinungaling sa iba para lang makasali nga sa kaso. Alam ninyo, delikado ito dahil binubuksan nito ang pinto ng mga pamimeke, panlilinlang at maling pagkakakulong ng mga taong maaaring inosente. Alam niyo sa batas ng ICC, mas malalim ang kahulugan nito. Ang usapin ng identity verification sa ICC ay hindi simpleng administrative requirements. Ang pagpapahalaga ng katotohanan, kailangan talaga na sigurado tayo kung sino talaga ang nagsasabi at kung ang tunay ba siyang karanasan na may kinalaman nga dito sa kaso na ito. Ang ICC ay patas sa hustisya para sa lahat. Hindi lang sa akusado ang may karapatan proteksyon ng sarili laban sa mga maling pintang, o pati na rin ang biktima na kailangan lehitimo at mapanagot sa mga sinasabi nila. Responsibilidad ng bawat isa. Ang hustisya ay hindi isang bagay na binibigay lang. Ito ay pinagtutulungan ng korte, ang mga abogado ng mga testigo at ang mga biktima mismo. Alam niyo, hindi sapat ang mahirap lang kami bilang dahilan para umiwas nga sa pagkakakilala sa tamang proseso ng pagkakakilanlan. Lahat ng mga taong naghahanap ng hustisya, biktima man o akusado, ay kailangan din na sumusunod sa patas, tapat, malinaw na pamantayan. Dahil kung hindi, magiging bukas ang pinto ang mga taong gagawa ng kwento, pamimeki ng mga dokumento at mga gagamitin sa sistema para sa mga sariling interes nila. Tandaan natin ang hustisya ay hindi lang damdamin ng batayan kundi ang katotohanan at ang pagkakakilala kung sino talaga ang nagsasabi at sinong unang hakbang para makarating nga tayo roon. Kaya maraming salamat. Dapat meron kayo matutunan sa ganitong sitwasyon. Walang masama sa paghihingi ng identification para sa sarili mo, para mapatunayan mo na ikaw talaga yan. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa iba't ibang platform at ang malalaking network, at nagsalita na nga si British-Israeli international lawyer na si Nicolas Kottman, na lead counsel ni Farmers President Rodrigo Duterte. Sa kanyang pahayag, ang kanyang sinasabi ni Nicolas Kottman ay pinapahayag niya ang kanyang matibay na kumpiyansa na maabsweldo o mapapawalang sala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong isinampa laban sa kanya sa International Criminal Court. Ayon sa kanya, malakas ang depensa nila at naniniwala siyang maaaring madismiss ang kaso sa pinakamaagang yugto pa lamang ng paglilitis. At sinasabi rin niya, maghain sila ng lahat ng kinakailangan ng legal na hakbang sa tamang panahon at hindi pa siya handang ibunyag ang kanilang depensa ngayon. Tungkol naman sa tanong sa kanya kung may balak silang questionin ang legalidad ng pag-aresto kay Duterte sa ilalim ng Article 59 ng Rome Statute, kinumpirma niya na tututulan nga daw niya ito at ipapakita na may mali nga sa proseso ng pag-aresto. Sa madaling salita, na binibigyan diin ni British-Israeli international lawyers na si Nicolas Kottman na may malakas silang depensa. Hindi patas ang proseso ng pag-aresto at mataas ang posibilidad na mapawalang sala si Rodrigo Duterte sa mga kaso laban sa kanya sa ICC. Yung kino-question nga, yung tinatanong ng mga malalaking network, yung TV5, kung sino nandoon sa Netherlands, yung ko-questionin nga daw ba yung Article 59 sa Rome Statute. Sinabi ni British-Israeli international lawyer na si Nicolas Kottman na lead counsel ni Farmers President, ang Article 59 ng Rome Statute ay tumutukoy sa mga pamamaraan ng pag-aresto at extradition sa isang akusado na nasa isang estado o bansa na kasapi ng ICC. Anong sinasabi sa Article 59? Legalidad ng pag-aresto. Kapag ang isang tao ay inaresto daw sa isang bansa na kasapi ng ICC, kailangan tiyakin ng bansang iyon ay legal at sumusunod sa tamang proseso ang pag-aresto ayon sa kanilang sariling batas at sa Rome Statute. Yung pangalawa, yung karapatan ng akusado. Sinasabi dito, dapat tiyakin ng bansang nag-aresto na ang akusado ay may sapat na legal na proteksyon at pagkakataong ipagtanggol ang sarili laban sa extradition o paglipat sa ICC. Pangatlo, dapat sumunod daw sa prosesong legal.
ang bansang nag-aresto kailangan sundin ng tamang proseso dala ang akusado sa ICC. Ano ang gustong sabihin ni Nicolas Quatman nga dito sa pahayag niya doon nga sa TV5? Hindi ko alam kung sino yung nasa GMA pati yung TV5. Ang kanyang pahayag, sinasabi niyang maaaring nilabag nga yung Article 59 sa proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung may mali sa legalidad ng pag-aresto o sa paraan ng paglipat sa ICC, maaaring gamitin ito ng depensa upang questionin ang buong kaso at ipawalang bisa ang pag-aresto. Anong maaaring epekto nito? Kung mapapatunayan na hindi sumusunod sa tamang proseso sa ilalim ng Article 59, posibleng maibasura daw ang kaso labang kay Duterte. Maipawalang bisa ang kanyang extradition o paglipat sa ICC at magkakaroon ng legal na balakid sa pagpapatuloy ng paglilitis. Sa madaling sabi, ginagamit ni Quatman ang Article 59 upang tutulan ang paraan ng pag-aresto at maaaring subukang ipaliwanag yung bisa ng kaso sa ICC. Ano masasabi ninyo? Comment nyo na lang sa baba. Ito ay na-interview ito ng TV5 pati GMA. Makikita nyo din yung video niya kung ano yung sinasabi niya doon. Ang nagtanong din yung TV kung kukwestiyonin ba yung Article 59. Sabi ni Nicolas ay yes. Kukwestiyonin daw nila yung pag-aresto. Kalat na yan sa iba't ibang platform. Ngayon ay pinapaliwanag ko sa inyo ano ang magiging epekto nito. Baka nga daw maibasura ang kaso ni Duterte at walang bisa ang kanyang extradition o paglipat nga sa ICC dahil nga ito ay mali at hindi dumaan daw sa tamang proseso at magkakaroon ng legal balakid sa pagpapatuloy ng paglilitis. Kaya ngayon sinasabi nga ni Nicolas na ayon daw sa kanya malakas ang depensa nila, naniniwala siyang maaaring madismiss ang kaso sa pinakamaagang yugto pa lamang ng paglilitis. Kaya anong masasabi niyo dito? Sana inayos kasi yung pag-aresto at dumaan talaga. Kasi ang ICC at merong mga lead counsel nga, ito nga si Nicolas, sumusunod ang ICC sa tamang proseso. Hindi sila tatanggap ng mga maling procedure sa pag-aaresto. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, yung pagpapaliwanag din ni Miriam Defensor Santiago bilang isang dapat isa din siyang magiging abogado nga doon sa ICC, di ba? Dapat ang paglilitis daw ay magsisimula sa lugar kung saan yung pangyayari. Kaya nga sabi ni Miriam Defensor Santiago, kung ayaw daw litisin ng isang tao, dalawa lang ibig sabihin yun, ayaw o hindi talaga kayang litisin. Sa hindi nakakakilala kay Nicolas Quatman ay isang kilalang British-Israeli na abogado na may malawak na karanasan sa larangan ng pandaigdigang batas at kriminal. Siya ang napiling lead counsel si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa International Criminal Court or ICC. Ang edukasyon background ni Quatman, nagtapos siya ng law degree mula sa University of Cambridge noong 1989. Isa sa mga nangungunang institusyon sa larangan ng batas. At ang kanyang karanasan bago maging depensa, naging silbi siyang prosecutor sa International Criminal Tribunal para sa dating Yugoslavia na nagbigay sa kanya ng malalim na kaalaman sa parehong panig ng korte. Ang mga kilalang kaso ni Quatman ay humahawak sa mga high-profile na kaso sa iba't ibang international na tribunal, kabilang ICC at ang mga International Criminal Tribunal para sa Rwanda. Ang kanyang malawak na karanasan ang nagpapakita sa kanyang kakayahan sa pagharap ng mga komplikadong isyong legal sa pandaigdigan antas. Ang papel sa mga depensa ni Duterte nga, ang pagkakuha kay Quatman bilang isang lead counsel ay nagpapahiwatig sa isang mas matibay na estratehiya sa legal na depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kasama na rin ang kanyang legal team, siya spokesperson si Harry Roque. Sa kabuuan, si Nicolas Quatman ay isang batikang abogado na may malalim na karanasan sa international na batas kriminal na ngayon ay nangunguna sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kaya don't forget to follow and like and share. Makikita nyo itong news na ito sa iba't ibang platform at malalaman nyo din sa TV5 yung mga sinasabi niya about sa mga pinaghahandaan nilang kaso. Baka nga daw
mabasura ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga hindi nga daw sumusunod sa Article 59 sa batas sa ICC sa tamang proseso at tamang batas sa kanila.